Abay matindi. Matindi. Matinding kalbaryo mga kababayan ang pinagdadaanan nitong si Attorney Harry Roque. Dahil maging sa ibang bansa mga kababayan ay sinusundan pa rin siya ng salot na dulot nitong sinabangag mga kababayan. Abay akalain nyo, bukod sa fake news na sinasabi mga kababayan na nahuli na daw itong si Roque, ay hindi lang pala yan ang nangyari mga kababayan. Kabaliktaran, sa halip mga kababayan, doon sa balitang inaresto siya, yung mga pulis mga kababayan pala ay nandoon para protektahan si Attorney Harry Roque. Dahil ayon mismo sa mga pulis ng Netherlands mga kababayan, ay siya bilang asylum seeker mga kababayan, ay posible talagang papatayin ng mga kalaban niya. At hindi nga siya nagkamali mga kababayan. Hindi nga nagkamali dahil mayroong nareprimand na 2 tao ang pulis sa Netherlands mga kababayan na naninitik kay Harry Roque. Binubuntutan siya mga kababayan at tinitiktikan habang nasa airport siya. At ang sabi ni Attorney Roque, ang mga ito ay posible daw mga kababayan na siyang mga pinadala ni Ngagba para malamang sa malamang gurgurin siya. Panoorin niyo po ha. Roller coaster ride po ang nangyari sa akin kahapon. Ito ang kwento ha. Buong kwento. Dami-daming fake news na from the start. Kasi kwando ako daw ay naaresto, Pero by now, dahil ako naman fake po news nagbigay interview sa mainstream media, siguro naman alam niyo na walang katotohanan doon sa mga kumakawalat na chismis. Kung naaresto pa nasa selda sana ito. Na ako daw ay naaresto at papunta na ng Pilipinas. No? So anyway, once and for all, sa aking sariling Facebook at sa aking sariling YouTube channel, dito po tayo magsalita. Ano ba nangyari kahapon? Panoorin natin ha. Sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Pakinggan ang kanyang kwento. Talaga namang papunta ako ng Austria. Bakit ako papunta ng Austria? Kasi sinasabi po ng Dutch government, specifically may opisina na kinreate para sa pagpapatupad ng tinatawag ng tawag dito sa agreement na ito ng Dublin Agreement. Agreement. Pwede sila mag-facilitate yung paglipat doon sa bansa na magpoproseso ng aking asylum application. Dito po kasi sa Europe, dahil iisang political unit na sila under under the European Community at iisa ang kanilang visa system na tinatawag na Schengen. Meron silang rules para maiwasan yung paulit-ulit na pag-a-apply ng asylum. At yan po yung tinatawag na Dublin Rules. Sangayon dito sa Dublin Rules, kinakailangan ang magbigay proteksyon at mag-process ng application for asylum ay yung bansa A na nag-issue ng visa o B, yung bansa na unang pinasukan ng isang tao na humihingi ng asylum. Now, nung ako po'y So sa Austria pala siya mga kababayan unang naglanding. Nagpunta rito nung March 13 ng taong nito para nga samahan si Tatay Digong. Ang aking port of first entry po ay ang Netherlands. Kasi hindi naman po ako nanggaling sa ibang lugar sa Europe. Dumiretso po ako sa Europe galing So paano yung Austria pala? Siya kung saan ako. Bakit ka pinapunta sa Austria? So, tama naman po ang ginawa ko na dito ako nag-apply ng asylum. Dahil unang-una, hindi ko naman po alam talaga yung Dublin Rules. Pangalawa, dahil dito po ako inabutan ng anunsyo ng gobyerno. Na paano yung mata mo, Attorney Roque? Ipapakancel ang aking passport, dito po ako nag-apply sa Netherlands. So anyway, kung maalala nyo, kasi nung Marsong yon matagal akong hindi nagpakita sa publiko at bigla na lang ako sumipot nung dinala nga dito si Tatay Digong at nakasama ni VP Sara. So sa akin, minabuti ko rin na talagang mag-asylum na nga kasi pag kinancel ang passport mo, pwede kang ma-deport as undocumented alien. Kasi bago ka magkaroon ng karapatan na manatili sa isang bansa, hindi lang kinakailangan na meron kang visa, kinakailangan meron passport. Merong exception dyan nga kapag ikaw ay humingi ng asylum. Pero mga kababayan hindi pa final yung pagkanselan sa kanya passport dahil pwede pa yung i-appeal. Hindi pa yung final mga kababayan. Ina-appeal pa ng kanyang abogado. Pag ikaw ay ginigipit dahil sa iyong political na paniniwala, sa iyong pananampalataya. Talaga namang ginigipit siya mga kababayan. O pagiging miyembro ng isang grupo. In any case, sino yan? Kaya nga po, dito ako sa Netherlands nag-apply dahil kaya lang naman ako nagpunta ng Europa para kay Tatay Digong at ito po yung first port of entry ko. So bakit sa Austria? Now,
Ang Vienna. proseso po ay pagka-apply ng asylum, ang una nilang i-determine, dapat nga bang ikaw iproseso sa Netherlands o dapat ka bang iproseso sa ibang bansa. Now, in-apply ko po yan March 19 officially. March Tinatawag ako 19. ng interview, July na. At lumabas ang desisyon doon din ng buwan ng July. July. Pero mantakin ninyo ha, 5 linggo rin ako nagstay sa refugee camp, di naman ako pinatawag, tapos lumabas ako ng refugee camp, matapos ang ilang buwan na, March, April, okay? March, April, Ayun. umalis ako ng kampo April. May June, July. So, 2 buwan na akong hindi nakatira sa kampo, tsaka pa lang ako pinatawag sa interview. At nagulat nga ako dun sa interview dahil ang tinanong lang, sino ba nag-issue ng visa mo? Austria. Paano ka ba pumasok ng Netherlands noong March 13? Dahil doon sa visa na in-issue ng Austria. So, paano ka na-issuehan ng visa sa Austria kung hindi ka nagpunta doon? Ang first entry mo is Netherlands. So sinabi sa akin na ayon sa Dublin rules talaga, pag ikaw ay merong passport at merong visa, kinakailangan dun ka sa bansang issue ng visa. Nag-issue ng visa. Ipoproseso. Hindi naman ibig sabihin na dun ka dapat lang mag-apply. Pwede ka mag-apply kahit saan. Kahit saan Sa pwede. Schengen. Pero kapag ikaw apply na asylum at Asylum, na-apply ang sa'yo Vienna. ang Dublin rules, kinakailangan ipadala ka dun sa bansa na nag-issue ng visa at doon ka mag-apply ng iyong asylum. Pero malinaw, habang ikaw ay nag-a-apply ng asylum, whether or not ipoproseso ka doon sa bansang yon, meron ka ng karapatan to non-refoulement. Na karapatan ng hindi na siya lahat ng mapauwi. asylum seekers. At ito nga yung karapatan na unang-una, hindi ka mapauwi sa iyong bayan habang hindi pa tapos yung proseso ng asylum. At pangalawa, hindi ka dapat subjected to criminal prosecution for illegal entry maski ikaw ay walang passport at walang For illegal visa. entry. So in any case, so yung patapos Hindi ng pwedeng interview ko sa kasuhan. July, dumating yung letter following day or mga 2 or 3 days na dapat nga sa Austria akong mag-apply. Now, from that decision, nag-appeal up naman po ako at nagkaroon kami ng hearing noong Setyembre. Now, meron kasi mga exceptions naman sa Dublin Rules. Ang mga exception naman kasi sa Dublin Rules, yung Dublin Rules naman, ang dahilan lang yan para walang forum shopping, para iisa lang ang magdedesisyon para sa buong EU, sa buong Schengen area, kung ikaw ay qualified nga sa asylum o hindi. So, pero may mga exception. Ang tawag dyan ay sovereignty clause. Ano yung Sovereignty mga exceptions clause. na in-invoke ko? Una-una, well, yung nagbibigay ako ng legal advice kay Tatay Digong, no? Pagamat hindi ako naging abogado, kasi nga, nag-object sa akin yung prosecution. Dalawa yung basihan ng ICC prosecution kung ba't ako inobjectan. Miyembro daw ako ng gabinete ni Tatay Digong sa panahon na linilipi si Tatay Digong at pwede daw akong ipatawag bilang isang witness. Pangalawa, dahil nga daw ako'y kumukuha ng asylum, hindi ko maasikaso yung pagiging defense counsel ni Tatay Digong. No? Pero, Dahil baka sa kaligitnaan ng mga kababayan hearing, i-reject ang asylum at pauwiin siya. O sayang nang umpisahan. pero sa Pilipinas naman po, ang pagbibigay ng legal advice ay practice of law na. So sa akin, kinukonsider ko pa rin na kliyente ko si Tatay Digong dahil sa mulat-mula, 2017 pa lamang, ako na nagbibigay ng legal advice sa kanya tungkol sa ICC. 2017 pa lang po. No? Eto mga kababayan, kaya hindi natin ito maiwan-iwan si Attorney Harry Roque. Kahit pa inaaway siya ng ilan mga kababayan na sa kasamaang palad, kahanay pa natin ang umaaway. Dahil si Attorney Harry Roque mga kababayan, pinagkakatiwalaan pa rin ni Tatay Digong hanggang ngayon. Sa makatwid mga kababayan, hanggang nung bago na pa kidnap si Tatay Digong papuntang mga kababayan, dahig, si Attorney Harry Roque pa rin ang kanyang abogado. Siya ang nag-aasikaso mga kababayan sa mga papeles na ganyan. Kaya, isa sa mga priority ng mga bangag mga kababayan, gipitin din siya para malumpo mga kababayan ang abogado ni Tatay Digong. Dahil kung walang tiwala si Tatay Digong dito, after ng kanyang presidency, hindi natin kukunin si Harry Roque. At in fact, noong 2018, ako rin ang nagtalumpati sa ICC Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung gagamitin ang ICC bilang sandata ng mga kalaban ni Tatay Digong para siya ay guluhin at parusahan sa kanyang mga ginagawa na sa tingin naman niya ay obligasyon niya bilang presidente. Ito nga po yung war on drugs, bibitiw at bibitiw ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC na ginawa naman natin later on. Bukod pa dyan, ang sabi ko nga, meron din ako isang kliyente rito sa Antwerp, 1 hour away. Ito si Distress Mother. Naalala nyo na si Distress Ay, Mother? oo, Yan yung kinidnap ang anak mga kababayan at ang pinagbibintangan ni Maharlika, si Lisa. Ang kanyang mga anak ay kinidnap sa Turkey sa pamamagitan ni Lisa Araneta Marcos. Na kapag kami naman ay nalayo dahil malayo ang Austria sa
Belgium, sa Antwerp, na 1 hour away lang from The Hague, masisira yung aming attorney-client relationship. Pero ang pinaka-importante, meron na akong personal life sa The Hague. Ano ibig sabihin ng personal life? Meron na po akong community. Meron na ako ditong mga, kumbaga, napakalalapit ng mga kaibigan na bagamat hindi ko kamag-anak, ay How about yung wife mo, Roque? At saka yung mga anak mo? Yung mga anak ko sa Pilipinas, mga kababayan, kawawa din, no? Silbing kamag-anak na rin, no? Ito yung mga tunay na nagmamahal sa akin, nagmamalasakit. Ito yung mga supporters ni Tatay Digong na sinusuportahan din tayo dahil nasa ating paninilbihan kay Tatay Digong at tumutulong literally sa aking pang-araw-araw na buhay. Now, ang rule is, kapag na-apply ang Dublin Rules na magkakaroon ng disproportionate effect doon sa mga to your personal life, yung madidislocate ako completely sa Filipino community rito na masisira talaga yung aking personal life, hindi naman dapat ipatupad. Sana i-grant mga kababayan, no? Si Joe Masison nga, Netherlands, Amsterdam. Binigyan nyo nga ng terorista pa yun si Joe Masison, mga kababayan. Binigyan nga nila nga safe haven, utak dyan, mga kababayan. Ito pa si Atty. Harry Roque na ginigipit lang ng mga addictus benedictus, mga kababayan. Ang problema, natalo po ako dun sa appeal. Natalo ako sa appeal, kailan lamang? September ang hearing, natalo ako sa appeal. Ngayon po ay Nobyembre. Itong buwan lang ng Nobyembre. So no choice siya? Talo ko sa appeal. So tinatanggap ko na dahil inopera ko. In fact, lumabas yung desisyon araw ng naopera ko sa aking likod, October 30. In fact, bago ako pumasok sa surgery, natanggap ko yung desisyon na talo ako dun sa appeal ko at kinakailangan pumunta ng Austria. Kaya naman po, matapos ang aking operasyon, ay naghahanda ako talaga na pumunta ng Austria. Pero ang katunayan po, matapos ang aking operasyon, binigyan ako ng appointment ng aking neurosurgeon na ang next appointment namin ay 2 months after the operation. Bakit 2 months? Well, hindi lang po yan sa schedule ng neurosurgeon. It would take 2 months po para gumaling ang spine kasi maselan ng spine. Maselan yan, mga kababayan. Pwede kang ma-paralyze. Kaya niya ako titignan muli 2 months para malaman kung ako'y completely okay na o hindi. Pero meanwhile, syempre, ang number 1 rule kapag inoperahan ka sa spine, bawal magbuhat. Kaya nga po ako miski sa grocery, ngayon nagpapasama ako sa mga kaibigan natin dito dahil hindi ako po pwede magbuhat ng in excess of 1 kilo. So 30 po yan. Grabe no! 1 kilo! Of October na operahan ako. So tanggap ko yan. So nakipag-ugnayan na sa akin yung opisina. May tinatawag sila na Dublin Transfer Something, DTV, na trabaho nila na libre, mga kababayan, ang kanyang operasyon. Yan ang nakakaingit sa ibang bansa, mga kababayan. Partikular na dyan sa mga lugar ng dyan yan. Except sa Amerika dahil wala talaga. Pati mga anak lang ka lang sa Amerika, mga kababayan, wala. Para kang na bangkarote. Pero dito sa mga part ng Europe, mga kababayan, napakaganda ng kanilang healthcare. Facilitate yung paglipat dun sa bansa nga na magpoproseso ng asylum. Now, sagot naman po nila lahat. So ako naman, masunurin. Masunurin. Laki naman ang utang na loob ko sa Netherlands. Nung operasyon ko sa October 30, matagal ko na pong karamdaman yan, mga 14 years ago na. Sa Pilipinas, ang laki-laki ng pinababayad sa akin ng mga doktor. Dito, libre lahat. Libre? Yan po ay universal healthcare. So, pwede. Wala pa naman tayong sakit, mga kababayan, pero pwede dyan na tumanda. Nakikipag-meeting naman po ako, nakikipag-ugnay. Lalabas na ating mga kasakit-sakitan, mga kababayan. Libreng gamutan. At bagamat wala naman akong choice kung kailan ako aalis, sabi ko, sige, tatanggapin ko naman yan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Bangag, mga kababayan. Pero tingnan yung mga mata ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, namaga yung isa, Tingnan nyo, eto, yung kabila. Ang problema, ang yung aking doktor, nagsabi, hindi ka po pwedeng lumipad. Oo nga, dahil spine hindi matapos surgery. Yung conference ko with a neurosurgeon. Ang conference po namin ay January 8. Meanwhile, anong nangyari sa evening? Well, nung operasyon ko po, may napansin sila na unusual growth sa aking scalp, sa ilalim ng buhok. At ang sabi nila, patignan mo yan because it looks suspicious. Suspicious? Baka na yan? Pareho doon sila ni Senator Marcoleta, mga kababayan anong tawag dyan? Peke? Hindi.
Artificial hair. Oh, ayan na lang. Yan na lang mga kababayan. Hindi naman peke. Wig. Oh, Una, ganyan. nagpunta Baka complication niya sa wig. ako sa dermatologist. Tinignan ng dermatologist. Sabi niya, I think you really need to go to the hospital and have it sa examined and have it dermatologist. studied. Ibig sabihin, ipa-biopsy. Pero hindi kasi ginamit yung word na biopsy. Oh. Now, dito po sa Netherlands, kasi libre nga lahat, ang tagal ng mga appointment sa specialista. Pero kapag urgent, kaagaran, binibigyan ka ng schedule sa ospital. So yung dermatologist, pinabalik ako doon sa aking GP kasi sa Universal Healthcare, meron lahat tayong GP, tapos ang GP ang magsasabi ko anong gagawin. So pinabalik ako na sa GP ng dermatologist at pinapunta ako sa ospital General practitioner. for further study. Yung pala yung further study is biopsy. So pinabiopsy ako ngayon 2 days ago, pero hindi ko alam na iba-biopsy ako. Kasi ang alam ko lang further study. So nung nagpunta ako 2 days ago sa hospital mismo, nagulat ako na pinahubad na ako at pinaprepare ako for day surgery. Hindi talaga ako handa na magpa-day surgery kasi akala ko titignan lang ulit, pag-aaralan ulit for further automatic study. ang ano? Biopsy na. So ang ginawa nila 2 days ago ay tinanggal yung suspicious na malaki-laki siya ha. Siguro mga 3/4 of an inch siya na bilog na itim na parang lumaking nunal. Oh, sa ulo? Malaki na yan mga kababayan, 3/4 sa bilog. So tinanggal at sabi nga ang resulta will be 2 weeks from now. Pero sana hindi cancerous. Ang sabi nung dermatologic surgeon, hindi. Dahil yan ay sa scalp, yan ay prone to bleeding. At ikaw ay diabetic at kumukuha ka ng blood anticoagulant, yung parang hindi magka-blood clot. So you are prone to bleeding. So binigyan naman po ako ng certificate na hindi rin ako po pwede lumipad in the course of 3 days. So dalawa yung aking medical certificate. Now, pinagbigay alam ko naman yan din sa opisina na in charge to transfer me to Austria. Binaliwala nila kasi nga meron namang 2 doktor na nag-examine sa akin. Ano yung mga doktor? Eksperto ba yan? Parang doktor, ang tawag nila fit to fly doctors. Ang tinignan lang naman sa akin ay blood pressure. Blood pressure. Bakit blood pressure lang? Spine ano yan mga kababayan spine injury kahit pa normal ay yung blood pressure hindi nangangahulugang safe ka na mag-travel sa yung spine. Oxygen. At pareho sila nagsabi na fit to fly. Pero yung dalawang nagbigay sa akin ng not fit to fly, unang-una yung aking GP na alaman ko general practitioner ko, lahat ng sakit ko at pati yung mga resulta ng mga hospital ay rin-report sa GP at saka yung surgeon na nag-biopsy sa akin. So, nung sinabi nila na we still believe that you're fit to fly and we're still scheduling you, wala naman ako magagawa. Kasi wala yun ang kayong magagawa. Again, masunurin ako dahil meron naman akong utang na loob dito sa Netherlands. Ayaw ko naman na maging pabigat sa Netherlands. No? Pero, aside from yun sa Universal Healthcare, hindi naman po ako kumukuha ng kahit anong ayuda sa gobyerno ng Netherlands. No? Ako nagbabayad ng renta ko, wala akong kinukuhang pera sa Netherlands. Pero laki ng utang na loob ko sa Universal Healthcare. Pero hindi naman utang na loob yun kasi obligasyon ng Estado talaga yun nabigyan ng kalusugan ng lahat, hindi lang yung kanilang mga mamamayan, pati yung mga dayuhan na narito sa kanilang teritoryo. Ang ganda ng healthcare nila, no? So kaya nung sinabi nila na magfa-flight ako kahapon, parang ang layo na ng mga pangyayari, pinaghandaan ko. Now, of course, nagpunta rin po ako ng korte. Nag-file ako sa korte nung Biyernes for injunction. Dahil ang sabi namin, tinutuloy ang pagpunta ko sa Vienna, samantalang may 2 akong certificate na unfit to fly. At sinabi doon ng aking mga abogado na yung kanilang certificate na fit to fly ako, hindi man lang tinignan ko ano yung medical record doon sa surgeries na ginawa sa akin na 2 surgeries. At saka between yung sarili ko mga physicians na nag-opera sa akin at yung mga kinuha lang ang aking blood pressure at ang aking oxygen level, syempre, dapat mas paniwalaan yung sarili kong mga physicians. Monday, 12 o'clock, sinabi sa akin ng abogado ko, natalo tayo dun sa TRO. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pero syempre, dahil abogado ko, nag-TRO ko para wag ko papuntahin sa Austria. Biglang natalo sa TRO, talo. So, ang ginawa ko, nag-pack na ako. Ayan, nakita niyo po, no? Mga gamit ko, ang daming gamit. Na, no? Nakita niyo naman yan kahapon dahil may picture dun sa isang Facebook na yung mga kaibigan ko, nag-iiyakan na. Pero hindi siya inaresto, ha? Hindi inaresto. Ay, nakita niyo naman, 7 yung aking luggages, no?
3 check-in, 4 na hand Tapos carry. mayroon Kasi pang ano mga kababayan, dalawang hand no? carry ko, puro gamot lang sa dami ng aking mga karamdaman. Parang nagse-celebrate yung ibang ano mga kababayan sa ating hanay, nagse-celebrate sila sa itong kamalasan ni Attorney Harry Roque. At saka importante na hawak-hawak yung prescription kasi meron akong mga talagang by prescription only painkillers, yung mga opioids, no? Pero hindi ko naman po ginagamit yan. Pero that's prescribed. Hindi ko ginagamit yan, talagang hindi naman masakit, no? Talagang tinitiis ko kasi ayaw ko maging addict. Ibigay mo lang ka BBM. Gaya nung isa dyan. So in any case, so talaga sinarado ko na po. Wala na akong supply sa kusina, kaya ngayon po nag-grocery ako, naka 100 euros ako dahil ubos na lahat ng supply ko. Tapos malinis na ang aking apartment. Tapos nagpaalamanan na kami, no? Pero ako naman, nagdadasal pa rin sa Panginoon na miski natalo na sa kaso, ang iniisip ko naman bilang isang abogado, paano naman magagawa na isang airline na pali pa rin ako na meron akong certificate na I'm unfit to fly. Maski pa meron silang certificate na fit to fly ako na binigay ng gobyerno ng Netherlands, ang punto is, paano mo mai-ignore ang medical certificate ng sarili kong mga doktor na nag-opera sa akin? Kaya nga. So anyway, ako naman, masunurin, nagpasundo sa kanila sa airport. Hindi po totoo na inaresto ko, ha? Pinadalhan lang nila ako ng Uber. Yung Uber naman, nagpunta sa police station. Sa police station, pinasakay ako sa isang van. Diniretso na ako sa airport. Grabe talaga ka-fake news itong mga animal, mga kababayan, no? Dire-diretso na po ako sa loob ng airport. Tapos, pinakit na ako, hinatid na ako doon mismo sa hagdanan, paakyat ng ka-fake news ng mga tourvahis talaga sa airport. At nung papasok na ako sa airport, pumasok muna yung 2 airport police na escort ko sa captain, explain ang case ko, binigay ang case folder ko kasi wala sa akin ng passport ko, no? So wala akong passport na yan, no? At lumabas naman yung doktor, yung captain. Doon ko binigay kay captain, nung siya winelcome niya ako, yung 2 kong certificate na unfit to fly ako. Tapos umupo na ako doon sa upuan ko, 25 kaduluduluhan, wala akong katabi. Pero maliit lang pala dahil 25 lang. 25th na ano lang siya mga kababayan. Bro, dulo na. Maliit na airplane. So umupo ako doon. Now, nung umupo ako, nakakakuha ako ng text, ang daming fake news na ako daw inaaresto ng, ewan ko bakit si Dea pa nga daw nag-aresto sa... Pati na nga si Tuta Soto mga kababayan, fake news. Totoo ba na naaresto na si Roque? Ganyan talaga sa Senate hearing mga kababayan. Diyos kong tuta na yan. Na ako daw i-deport na sa Pilipinas. So doon ako, kinuhanan ko yung aking boarding pass at pinost sa aking Facebook. Na ang aking boarding pass ay papuntang Austria. Vienna. So actually, bago dumating ang mga tao, tinawagan ko yung mga kaibigan ko, nag-iyakan na naman kami. Sa totoo lang po, nung September 21, matapos yung malaking rally, nag-iyakan na kami kasi akala ko uwi na ako at mawawala na si Marcos, no? Iyakan blues. Pero matapos ng isang linggo, sabi ko, balik luha tayo lahat. Hindi na wala si Marcos, so nandito pa rin ako. Yung sinabi na Judik na. Akala din natin mga kababayan Pero wala Matigas ang mukha mga kababayan. Matigas ang mukha ng animal na yan. Kahapon, nung nandun ako, nakaupo na ako sa aeroplano, naka-fasten seatbelt na ako, tumawag na ako, nagpasalamat na ako, sabi ko sa mga kaibigan ko, si Vine, si Mary, si Naline, si Eileen, si Charlene, si Jason, maraming salamat sa inyong salamat lahat. Dahil tinutulungan nyo si Attorney Harry Roque dyan. Tatanawin kong utang na loob talaga pang habang buhay ang ginawa ninyo kasi mantakin nyo, walang natulog nung gabing yon. Kasi, ang flight ko 9:40, pinasundo ako ng 5:45. Sila Charlene at si Jason, ang plano was susundan nila ako dahil ang duda nila baka hindi ako isakay ng eroplano at idiretso at kidnapin papuntang Pilipinas. Kidnapin. Hindi naman sila nakasunod kasi nagwangwang yung van at talagang nawala sila at sinabi hindi nyo kami masusundan kasi hindi din naman dadaan siya sa normal process. Diretso namin pa sa aeroplano. So anyway, nagpaalam na ako lahat. Nung nakaupo na mga pasahero, lumabas yung captain at umakyat ang 2 airport police. Tinuntahan ako. Dala-dala ngayon yung certificate ko of unfit to fly. Now, in-explain sa akin. I know you have 2 certificates of unfit to fly, but we also have a certificate that you're fit to fly. And the captain said, he's okay with the certificate to fly. So sabi ko, so what is your point? So, what is your point? Anong punto nyo? Do you want to take this flight? Sabi ko, no. Why not? Because my own doctor said, it is unfit. I am unfit to fly. So sabi ko, why? Tapos sabi nila, so why did you come to the airport and why did you board the plane? Because I thought I had no choice. And I did not want to seem
ungrateful to Netherlands, and I did not want, to abuse their hospitality, no? But inulit, but do you want to take this flight? Sabi ko, no. Because my doctor says I should not fly. And I believe my doctors, not the word of doctors who did nothing but take my blood pressure and my oxygen. So dun po ako pinababa. Nasyak ako. Kasi Second sa totoo chance, lang, no? ayaw kong umalis ng Netherlands. Bakit? Unang-una, nangako ako kay Tatay Digong hindi ko siya iiwan. Pero nung nandun ako sa eroplano, ang iniisip ko naman, ipaparating ko na lang kay Tatay Digong, hindi ko naman siya iniwan dahil ang Austria ay nasa Europe pa rin. So, walang iwanan pa rin. Nasa Europa pa rin ako. Pero syempre, Ito, mga kababayan, si Attorney Harry Roque, hindi mangyayari sa kanya ito kung inibandonan niya si Tatay Digong. Pero wala Naglaban niya hanggang sa huli, mga kababayan, hanggang sa wala ng kapangyarihan si Tatay Digong. Hindi niya iniwan. kalooban ko, ayaw kong baliin sana yung pangako ko na hindi ko iiwan si Tatay Digong. Nandito lang ako literally katabi niya. Ang bahay ko po, pinili ko ang bahay ko kasi nalalakad lang yung detention facility ni Tatay Digong. Kung merong ang bakante doon sa mga bahay na katabi mismo ng kulungan, doon ako titira. Para literally kasama ako ni Tatay Digong. Pero alam ni Tatay Digong na walking distance ang bahay ko sa kulungan at hindi ko siya iniiwan, miski hindi ko siya nakikita. At kahapon nga, nagpadala siya sa akin ng mensahe, Omar, nakakahabag. Hindi ko pa nakita yung mensahe niya, pero nakita ko later on. Pati si VP Sara, mga kababayan. Well, it's really God's message na dapat tuparin ko nga yung aking pangako na huwag iiwan si Tatay Digong. Now, matapos po akong pinababa, pati si VP Sara na nag-alala, mga kababayan, sa kalagayan ni Attorney Harry Roque. Isang parang airport detention facility. Sa totoo lang, siguro mga isang oras na pinaantay ako, natulog ako kasi wala nga akong tulog. Ginising ako at meron 2 piskal, 2 assistant prosecutor pumasok, kasama ang 2 airport police at 2 immigration police. Sabi nila, we are now conducting an investigation if we should charge you with violation of Alien Act so-and-so. Sabi ko, okay, what are you charging me with? Well, you Asylum absconded by refusing to take the flight. Sabi ko, really? How could I have absconded when I voluntarily boarded the plane, took my seat, and the only thing I did was to answer a question. Do you want to take this flight? And I said no, because my doctor said I should not take this flight. Not 1 doctor, but 2 doctor. Number 2, how could you say I absconded when you know very well from my medical certificate that I cannot lift anything, and yet I have 7 pieces of very heavy luggage? At yun sa totoo lang. Kaya gusto ko na rin sigurong tumuloy sa Austria. Kasi kung binayaran ko yung extra luggage, siguro mga 5,000 euros yun. No kidding. Kasi yung 2 malaking maleta, kung mga tagpi 50 kilos yun, ang allowed lang 23. Pero para sa European flight, 23 nga lang, isa ang kailangan. So nagbayad na sila ng pangalawa. 3 pa yung check-in. Nagalit sila dahil nakabayad na. Ng mahal-mahal. Hand carry ko. So sabi ko, siguro dapat tumuloy na ako kasi mahal-mahal ito kung binayaran ko, no? Pero, how do you ignore naman? Sabi ng doktor, wag kang lilipad. At saka, mahirap talagang baliin yung pangako kay Tatay Digong na hindi ko siya iiwan. So sabi ko, una, does a person who abscond travel with 7 luggages when they cannot carry their luggage? Number 1. Number 2, how could I have absconded when I voluntarily entered the plane? I was offloaded because I was asked if I wanted to take the flight. I said no, because my doctor said so. And the airline heeded my wish. Binaba ako. Okay? So, and number 3, of course, sabi ko, how could I deem to have absconded when in the first place, I never hid from immigration, and that's why I'm here. I'm facing the immigration authorities point blank, and I heeded what they wanted me to do, except that the last minute, the airline wanted to know if I wanted to take the flight, and I said no. So anyway, after about 20 minutes, umalis sila, bumalik, we're not charging you with anything, you can go. Ang problema ko, teka, sinundo nyo ako sa bahay ko, nagpadala kayo ng Uber, kailangan ibalik nyo ako sa bahay ko, that's 7 pieces of luggage yan. So sabi ko, can I ask for assistance because I cannot lift? So nangyari, yung 2 piskal pa ang nagdala ng mga luggage ko, hinatid ako dun Nautusan pa. sa labas ng airport kung saan sinundo na ako ng aking mga kaibigan. No? Makikita niyo yung very emotional reunion namin kay Vine, kay Mary, kay Estela, sino pa ba? Vine, Mary, Estela, Nalin, Charlene, at saka si Jason. No? Yun yung mga kasama ko talaga sa airport. No? At after that, uwian na.
Okay? So yun talaga po ang nangyari. Wala Oo, nag-viral yun mga kababayan, yung video. Panoorin ninyo, di ba? Nakakahabag mga kababayan. akong pag-aresto. Okay? Sinundo nga ako Uber. Cheap lang ako eh. Kasi tinanong nila, pwede bang i-meet ka na lang namin sa airport? Pero sabi ko, ayaw kong umalis, ayaw kong iwanas dito. Hindi ko pagagastosin pa ako Uber. Eh di pasundo nila ako. Kaya sinundo ako. Tapos, ayun nga po, wala po ako sinuway sa sinasabi nila. Sunod lang ako ng sunod. Kaya lang, nung tinanong ako, upon the instance of the captain, kailangan sumagot ako. Now, bukas po, meron na naman kaming pagpupulong ng immigration at hindi ko po alam kung anong susunod na hakbang. Meron lang po kasi hanggang 10th of December ang Netherlands ay ipadala sa Austria. Otherwise, under the Dublin rules, Netherlands nang dapat mag-process ng aking asylum. Ay, sana nga, no? Sana nga mga kababayan. Magpa-unfit to fly. Pa-opera ka na naman ulit. Para unfit to fly. Then, dyan ka na nga sa manatili sa the Netherlands. Nagpapasalamat nga pala po ako, hindi lang dun sa lahat ng mga nagmamahal sa akin na nagdasal para sa what is best for me. And I think the Lord has said that what is best for me is to stay momentarily in the Netherlands and not to take that flight. At nagpapasalamat po ako may update tayo. Napaka-importante mga kababayan na nandyan si Atty. Harry Roque. Dahil na-update tayo sa ni Tatay Digong mga kababayan sa kaso. And then nag-i-interview siya mga kababayan. Nagbibigay informasyon sa mga tao. For public pronouncement. Pero advice lang natin kay Atty. Harry Roque mga kababayan na keep his cool. Abaan mo yung pasensya, Atty. Harry Roque, dahil alam naman natin yung mga OFW dyan parang na-adapt na mga kababayan minsan yung kultura, prangka o ganyan. Ikaw na lang ang umintindi. Dahil ayaw natin mga kababayan na nag-away-away lalong-lalo na sa ating hanay. Ngayon mga kababayan, parang nagse-celebrate pa yung ilan dito sa mga kababayan nangyari kay Atty. Harry Roque na kamalasan. That she's concerned about my health. No? Hindi raw siya concerned dun sa pagpapakansela ng aking passport, as she's concerned because of my health. Dahil alam naman niyo po na nagkaroon nga ako ng major spine surgery. So yan po ang punot dulo na nangyari kahapon. Meron pang mga side stories. Tapos po akong bumaba sa eroplano, medyo naantala ang pag-alis ng van na sinasakyan ko at yung mga pulis ay umakyat sa eroplano. Pagbaba ng isang pulis, tinanong, do you know that person who was taking your video? Eto na mga kababayan, eto na. Yung sinasabi nating naniniktik kay Atty. Harry Roque at ang sabi ng mga pulis mga kababayan baka gurgurin ka niyan dahil prone kayo sa mga ganyang klaseng attacks. Because no, I don't know that person. It turns out na bago pa ako dumating, meron na silang suspicious na dalawang katao. Isang babae, isang lalaki na Pilipino. Parang nagmamasid. Okay? Nagmamasid. Alam nyo, bago pa ako dinala sa eroplano, sinabi na sa akin ng Dutch police, meron ka bang anything na indicating na ikaw ay nasa asylum? So sabi ko, wala naman. Bakit yung tinanong? Kasi may mga bansa na kapag alam nila nag-asylum ka, papatayin ka. Well, sabi ko, ganyan din sa Pilipinas. Kaya dapat see, mga kababayan, gugurgurin. Para hindi na makapagsalita. Confidential ang asylum, pero sa akin, hindi ko nang ginawang confidential dahil unang-una, tagal ko kasi nawala tapos bigla ko sumulpot para alam nila na hindi naman nila ako magagalaw kahit anong gawin nila. Pero kaya, yung mga pulis is not there dahil hinuhuli ko. Ang mga pulis naroon dahil alam nila na sa asylum seeker, may banta sa buhay ko. Ang pulis, hindi para hulihin siya, kundi protektahan siya mga kababayan dahil asylum seeker siya. Fake news mga kababayan na hinuli daw si Atty. Harry Roque. Kaya naman, wala pa ako sa airport. Meron na pala silang, kumbaga, persons in interest na isang babae, isang lalaki na suspicioso ang galaw. Pagkatapos, kaya sila naantala. Naniniktik mga kababayan. Pinuntahan nila yung tao na nagre-record sa akin. Pinabura nila ang video. Pinabura? Taong yon sa akin. At in-interview nila yung tao. Sino kaya yun, nila, talagang in-interview nila yung tao at tinatanong kung sino siya at bakit nga siya nag-video sa akin, bakit ako sinusundan, no? Wala naman daw, Pilipino lang daw siya, no? Kaya naman siya nag-video. Pero ito pong questionable. Nung bumaba ako, yung taong yon at saka yung kasama niyang babae, gusto rin bumaba. Gusto bumaba mga kababayan, naka-boarding na. So meaning, ang talagang pakay nila mga kababayan, si Atty. Harry Roque. Hindi na pinayagan ng pulis, ng airport police. Again, naka-board na contrary sa chismis,
O yan mga kababayan, yan, kaduda-duda na baka pinadala na ng mga ngagva mga kababayan para alam na natin, ipagurgor si Roque, posible. Pulis doon, hindi dahil ako inaaresto. Yung mga pulis doon ay because binabantayan ako. Dahil sa karanasan nila, maraming gustong pumatay sa mga asylum seekers. Oh, maraming gustong Ako pumatay. Naman, walang kaduda-duda. Kung gusto kong mapapatay ako ng mga bangag dyan sa Pilipinas, ay papatay Aloy, nila. aroy. Kumpirmado po yan. Galing sa pulis. Permado. Oh. Bakit ko alam? Tinanong nila, kilala mo ba yung tao na nagpipicture sa'yo? Sabi ko, no, but he must be a Filipino. Yes, he's Filipino. Kaya pala alam na nila, inimbestigahan na siya sa eroplano. Sa At totoo sure lang, tayo mga kababayan na hindi yun nagpaparatsi lang dahil pati mga pulis mga kababayan nagduda na sa kanila. Mayroong mga galaw mga kababayan na kaduda-duda. flight po is 9:40. Nakalipad na siya 10:50. Hindi sa dahil binababa ako, no? Pero siguro isa na yun, no? Bumaba ako, no? Pero dahil inimbestigahan nila yung dalawang pasahero na suspicious sa kanila. Suspicious. Kaya kinonfirm sa akin yan ng pulis. Now, ang issue, ang dami kasing fake news na lumabas. Fake news dahil hindi totoo. Hindi ako inaresto, numero uno. Hindi ako para ipadala sa Pilipinas. Pero parang accurate sila dahil alam nila na nasa airport ako. Tapos meron dalawa. Sino pa ba mga kababayan ang mayroong powers na maniktik ng ganyan? Ito mga kalaban ni Roque. Persons of interest nga na minamasdan na ng mga Dutch police dahil parang merong inaabangan na sumakay pa ng Posible, no? Posible pang na si Roque doon mga kababayan. The disgrasya. flight ko. Kumpirmado binivideo ako at gusto pang bumaba nung ako'y Bumaba rin. Blessing in mukhang disguise itong mga mga bangag kababayan. sa Pilipinas Mga bangag sa Pilipinas. talagang nagpadala ng ahente. Agent. At talagang parang may plano sila. Ngayon, may report naman sa akin, okay? Hindi kasi nila alam na meron din akong kakilala doon sa eroplano. Ang report sa akin, pagbaba sa Austria, yung police, Austria, umakyat at hinanap si Harry Roque. Hinanap si Roque. Anong significance niyan? Ang landing ng eroplano sa Austria is around 12:30, naantala sa mga 12:50. Meron naman ako ngayong source sa loob ng DOJ na sinabi na ingat po kayo kasi nag-coordinate nila sa Interpol, nandiyan na po yung red notice alert nyo at ipapublish na nila kahapon. Yung text dumating sa akin 12:50. Dumating ang eroplano around 12:50. So parang ang Police Austria was given notice of the Interpol red notice. Hindi ko lang alam kung yung Police Austria was there to meet me as part of immigration kasi kung immigration Baka lang, hindi plano police yung ang sasalubong. Immigration ang sasalubong. Bakit police ang Baka plano nilang, baka hindi pa alam ng Austria mga kababayan, no? Tapos lalong ululin ng mga bangag ang mga police Austria na hulihin natin ito. Baka hindi nila alam na applicant para sa asylum. So, ang punto is, ang Interpol yung cooperation na para i-apprehend ng tao na nasa red notice, hindi papatupad kung yung tao is claim asylum. Kasi kinakailangan nga matapos muna yung kanya asylum. Na-issuehan na siya ng non-repoma. Pero at that time, na hindi dapat mga kababayan, hindi dapat kinakasuhan, wala dapat complication kahit wala na siyang passport dahil asylum seeker na siya. Na pina-issue yung red notice alert, parang alam nila na darating ako sa Austria at parang alam nila na wala pang ugnayan. Next time, Attorney Harry Roque, mo na yan, yung documents mo na asylum seeker ka, tapos make it ready para kapag mayroong mga huhuli sa'yo, mapapakita mong dokumento. Ayan, ang immigration ng Austria at ang police ng Austria. Dahil timing na umakyat yung police Austrian sa eroplano, hinahanap si Harry Roque, doon sa pagdating ng flight ko, doon sa oras kung kailan pinablish ng Interpol yung red notice. So may possibility na hindi alam ng police Austria Oo, na yan nga ako'y sinasabi nag-a-apply natin. for asylum. At dahil hindi nila alam, posible na kung hindi ako pinababa sa eroplano, Baka dinukot na siya papunta, pinauwi. Tapos proud na proud ang mga bangag mga kababayan. Yan ang mga accomplishment ng mga bangag. ako'y nadakip ng pulis at pinadala sa Pilipinas. Hindi Mga lang po walang yan kwentang accomplishment. haka-haka. Kasi ang pulis sa Holland nagsabi sa akin Gadon-gadon, doon sa suspicious haka-haka. na dalawang tao. Isang lalaki, isang babae. Binibidyohan ako, tapos sinita sila. Tapos nang bumaba ako, gusto rin bumaba. Hindi sila inalaw. Ewan ko, kung merong legal na basihan
ang authorities kapag gusto mong Hindi bumaba, inalaw. hindi sila pinababa. Pero that's their problem. Kaya mong i-demand nila yung police holland. Pero in fairness to the Dutch, dito, ang immigration, walang kinalaman ng police. Alam ko po yan kasi marami akong mga Pilipinong sinamahan para mag-file ng complaint laban sa mga ilang Pilipino na nanggaling sa Pilipinas na nanggulo dito. Isa sa mga sinasabi ng mga nanggulo rito, marami raw illegal. Lininaw sa amin ng mga pulis, wala kaming pakialam sa mga illegal na aliens. Kasi hindi namin trabaho yan. Trabaho Yung immigration yan ang officers. immigration. So miski kaharap na ng pulis ang isang illegal, wala Sa Amerika, ice, baby, ice. karapatan na dumampot sa taong yan. So in the same way, ako, kaya fake news talaga yun na pulis ang naghahanap sa akin kasi dinampot miski na ng ako pulis. illegal na alien, hindi ako restriction ng pulis. Kaya ako may pulis, binabantayan ako para sa sarili kong seguridad dahil alam nila na kapag asylum seeker, merong gustong pumatay Papatayin. o sumakit sa pagkatao ng isang asylum seeker. Pero yung mga pangyayari na na-publish, sabi nung aking informant, na-publish yung red notice alert kasabay ng paglanding mo sa Pinagplanuhan airport siya. at yung pagsundo ng Pinagplanuhan isang siya, mga pulis, kababayan. Austria, sa akin, nakapagtataka. Kasi dapat ang susundo lang sa akin, immigration, hindi police. So, posible talaga na kaya sila na humingi ng red notice alert at the time they did was alam nila kung kailan dapat ako napunta sa Austria. At doon nila ako kukunin habang wala pang ugnayan ang Austrian police at ang Austrian immigration. Sa airport nila, mga kababayan, no? Yun pa lang sigurong dalawa, mga kababayan, na nagbibideo sa kanya. Ready na para hulihin si Atty. Harry Roque. Pero wala silang otoridad doon sa mga kababayan, bansa. So, pagpersahin nila, mga kababayan. Na ako ay isang asylum seeker. And that is why, alam nyo, God is good. God is good all the time. Masunurin ako. Kasi bilang dating opisyal ni Tatay Digong, ayaw ko namang maging illegal kahit saan ako pumunta. Kaya sunod-sunuran lang ako sa otoridad dito. Sabi nila, kailangan ako pumunta ng Austria. I exhausted all legal remedies. When I lost, sige, susunod ako. Ano pang gagawin ko? Di ba? Wala. Abogado kong tao naman. Despite the fact na sumunod ako, nakaupo na ako, napababa ako. Nabigyan ng second chance. Dahil nga, kinonfirm ng police na mayroong mga mamatsyag sa akin at in-interview pa nila at sinita at pinabura pa ang videos na kinuha nila sa akin. Sino kayo yung dalawa? Tapos nga, ayun nga. Sino yung dalawa? Na-publish sa Interpol at 12:50 ata. At ang kaduda-duda doon, mga kababayan, nung bumaba siya, mga kababayan, gusto rin bumaba. Ano kayo? Gusto rin bumaba nila. naglanding ang eroplano 12:50 na sinusundo ako ng isang Austrian police. Diba? Too much of a coincidence naman. So anyway, God is good. He has a purpose kung bakit hindi niya ako pinasakay ng eroplano. Hindi ko alam kung papayagan ako ng Panginoon manatili pa sa Netherlands kasi Netherlands only has until December 10 para ako'y mapapunta sa Austria. Bukas may conference ako sa supervisor daw nung opisina in charge of transferring me to Austria. I'm sure they will try their best to have me transferred to Austria. Ako naman, I'm not resisting. I'm just asserting medical condition, no? So, kung sila'y magpupumilit, wala akong magagawa. In the same way na, wala naman akong magawa. Sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, ayaw magkaroon ng legal liability ng eroplano. Ang duda ko, baka pagpilitin nila sa kotse. Mas masama po ang kotse sa aking kondisyon, yung opera sa spine, kasi yan ang pinakabawal na posisyon. Oo nga, kasi not fit to fly daw, mga kababayan. Sige, by land ka. Yung nakaupo. Mas mabuti pang naglalakad kaysa sa nakaupo. Not fit to travel dapat. Yung inopera po sa akin ay yung tinatawag na L5, yung pinakamababa na sa lumbar. So anyway, God is good. All the Alam niyo time. po, nung ako po inopera na malayo sa aking pamilya at aking mga mahal sa buhay, talaga naiyak naman po ako bago ako ipasok sa operating room. Oo nga, Pero baka bilang isang Kristiyano, ang paulit-ulit ko lang sinasabi, hanggang ako'y patulugin ng mga doktor. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. And then, yung last verse niya, surely goodness and mercy shall follow me the rest of my life. So ako po, hindi ko po alam. Kahapon po, nung ako po ay nakasakay na sa van, papunta na ng airport, nagwangwang ng van, tinanong ko sarili ko, saan kaya nila ako dadalhin? Nung paakit na po ako ng stairs, papunta ng aeroplano, are you sure you are bringing me to Austria and not to the Philippines? Yes, pinakita naman sa akin yung boarding pass. Pero talagang nung nasa van ako, at paakit ako ng eroplano na may duda na ako na baka papunta na nga ako ng Maynila, no? Again,
isa lang po ang aking binabanggit. The Lord is my shepherd, I shall not want. Surely, goodness and mercy shall follow me for the rest of my life. Yan na po ang aking motto. You make it me like that. Nagawa ko na po Green ang lahat na aking pasture. gawin at ang mga susunod na pangyayari, that depends on God's will. God's Thine will be done. Thy will be done, my Hindi Lord. ko po akalain na darating ako sa punto na para akong pastor na nagbibigay testimonya. Pero mula po nang umalis ako ng Pilipinas, na akala ko 3.5 hours lamang, naging 9.5 hours dahil matindi po yung kondisyon ng pagbiyahe, hanggang sa paninirahan ko sa 2 bansa na nagtatago sa rehimeng Marcos, hanggang nakarating ako dito sa Netherlands, hanggang kahapon, na tinanggap ko na na papunta na ako ng Austria na hindi naman natuloy. I have left my faith to God and I have full faith in Him that He will not forsake me. Kaya nga po, ako po'y nagpapatunay. Number 1, palagi po tayo magdadasal. Sabi ng Pray. Panginoon, if two or more of you come together and seek my help, I will help. And of course, ang sabi po niya, I will not forsake you. So hanggang dyan na lang po siguro, and I will end by reciting what I always recite kapag alam kong nagawa ko na lahat at hindi ko na alam kung ano pang mangyayari. The Lord is my It's my shepherd. I I shall shall not. not want. Surely goodness and mercy shall follow me for the rest of my life. Bago po ako magtapos, papasalamat po ako uli sa aking mga nagmamahal dito sa Dahig that iyakan na po kami. Ayoko na pong isa-isahin ang mga pangalan nila dahil I may omit at that will be sinful. Alam niyo po kung sino kayo. Mahal ko po kayong lahat. Magpapakamatay po ako para sa inyo. Alam niyo po yan. I love you and I thank you. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Let's pray for Attorney Harry Roque ha. Anong masasabi niyo dito? Post.